Mahilig ako yung dinimanda ko si Laila De Lima, si Rizzo Ontiveros, si Nato Reyes, Ay, mga ibang abogado for sabay-sabay contempt. na. Okay. Kasi para sa akin ay nilabag nila yung sub judice rule nung nakakulong pa si Senator, now Congressman Laila De Lima. Oo. Anyway, walang sumipot. Ayaw yata nilang makita ang gandang lalaki ko. Oo. Ay. Baka ako, siguro iniisip ni Congressman Laila, baka ma-inlove siya sa akin. Ayun. Kaya ayaw niyang pumunta. Sabi ko nga, dapat patawa ng parusa kasi sabi ng order ng court ay physical presence, pero hinayaan na natin sa hukuman. Naintindihan naman natin, lalo na si Nato Reyes, baka wala roon kasi tinamaan ng bato yung baba, di ba? Pero hindi natin maiwasan itong ating panauhin kasi may announcement siyang mahalaga. Yes. May phone patch lang naman. Sige po. Walang iba kundi ang dating kalihim na Mike Defensor na nasa linya na po natin ng komunikasyon ang dating congressman, dating miyembro ng gabinete. Yes. Ang gwapong-gwapo. Alam nyo? Mukhang artista. Oo, mukhang artista. Yeah. Walang iba kundi si Secretary Mike Defensor. Yahoy! Magandang umaga po! Yes, magandang umaga po, Attorney Ferdy and Joby. Hindi ko po. Joby de Guzman. Yes, Joby, hello. Ikaw talaga. Kamusta na? Kasi siya, Attorney Ferdy lang ang nagsabi sa akin. Oo nga eh. Masikat pa pala yung kasama niya. Ay, grabe. Grabe, chismis yan ha. Chismis yan ha. Anyway, Pero Sir Mike, sige. Magandang umaga po, Secretary Mike, at maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa aming payak na paanyaya dito sa aming maliit na programang Yes Yoto Pasyo. Maraming salamat, Attorney Ferdy. Opo, naalala ko yung sinabi nung isang kasama natin nung nagkita na tuwang-tuwa siya, sabi niya, mabuti na lang nagkakaso ka dahil ngayon napapakinggan na kita parati dahil parati ka doon nag-a-absent, Attorney Ferdy. Ganon? Hindi Oo. Anyway, busy. Ay, unang-unang tanong, Secretary Mike, ito ay napakahalaga at ito ay nasa foremost in the minds of our countrymen. Bakit daw po sa lahat ng mga dating mga Spice Boys sa Kongreso, si Chis Escudero, si Mig Subiri, etc., et al., bakit kayo daw ang pinakamukhang bata? Ano ba daw sikreto ninyo? Attorney Ferdy, hello. Hello, yes. Ayun, wala. Okay na po. Opo, iulitin ko po yung tanong kasi napakahalaga po nitong tanong na ito at marami pong tumatawag ng mga kababayan natin. Bakit daw po, Secretary Mike, nasa lahat ng miyembro ng nakaturingan noon na Spice Boys sa Kongreso, yung mga pretty boys doon, mga bata, mga dashing and debonair, sa ngayon daw kayo ang pinakamukhang bata. Ano daw sikreto ninyo? Ayan. I-reveal mo na. Kasi po ako po ang pinakamabait sa aking asawa. Ayun yun. Oo, tama yun. Tama yan. Kasi sabi nga nila, happy wife, happy life. Yun. Tama, Attorney Juby, di ba? Ganun pagka, Opo. At saka napakaganda naman ng asawa ni Secretary Defensor. Tsaka tahimik ni Sir Mike kaya medyo malalim. Oo. Tahimik, ngunit mapanganib. Hindi. Malalim ibig sabihin, hindi basta-basta nagpapa-interview, hindi basta-basta sa lahat ng bagay. Nag-iisip talaga. Ganyan yung malalim, attorney. Yes, oo, tama ka dyan. Anyway, hindi basta nagsasalita. Okay, magpakaseryoso tayo. Sige na. Secretary, may mga ulat na meron daw malawak na pagkilos sa November 16, 17, and 18 sa EDSA Shrine at ang isa po sa mga participants niyan ay yung tinatawag na People's Council kung saan kayo po ay nabibilang. Maaari nyo pang ipaliwanag kung ano po itong People's Council na ito. Yes, Attorney Ferdy Juby, ang meron po kasing gagawing pagkilos, yung People's Council na nabanggit mo, Attorney Ferdy, iba't ibang organisasyon, iba't ibang grupo na nagkaisa at kami po ay nananawagan na magkaroon ng pagkilos dito po sa atin sa People Power Monument sa EDSA. Habang po ang ating mga kasamaan, meron pong pagkilos din po ang Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Kami po ay magkasagawa din ng pagkilos dito po sa EDSA. Hindi lang po bilang pagkakaisa sa kanila, pero bilang din po sa ating panawagan na talagang magkaroon na talaga ng pagbabago. Ika nga, may kulong yung talaga mga korap na nakita po natin ang sistematikong nagiging nakawan sa ating kabanang bayan. Kailan lang, no? Attorney Ferdy, alam mo, nakita na naman natin yung Cebu. Talagang hindi na natin
sunod-sunod, no? Parang pag matatahimik yung issue, may lalabas na naman na bagyo at makikita na naman natin ang pagbaha. Tapos masasabi na naman doon na ito pala yung pondo, halos 30 billion pesos Wow. ang ginastos sa Cebu, at ito yung nakita nga natin at tayo nananalangin sa ating mga kababayan doon. Grabe o, pati yung mga taga Cebu po, yung mga Subano, marami akong kaibigan, tumatawag galit na galit dahil nga po sa nangyari sa kanila. Tama. At yung kanilang pananaw na ninakaw lang yung pondo, imbis na ganito talaga para ayusin yung pagbabaha at yung naging problema dito sa kanilang pagdating ng bagyo sa kanilang probinsya. Okay, sino ba namang hindi magagalit, Secretary? Anyway, Secretary, meron pong nagsasabi na ito daw pagkilos na ito, ang layunin daw ay pabagsakin ng gobyerno o magkaroon ng kaguluhan. Ano po bang Hindi tugon totoo ninyo sa yun. mga pasaring na ito ng ibang mga sektor? Well, Attorney Ferdy, to be honest, alam nyo, iba-iba din yung pananaw ng mga organisasyon na nagsasama-sama. Iba rin ho ang talagang paninindigan nila. Kasi talaga kung ako naniniwala, meron dyan nananawagan na hindi naman itong pabagsakin ng gobyerno, palitan ng administrasyon. Yun. Kasi iba ho yung Iba gobyerno yun. pabagsakin. Oho. Merong nananawagan ng resign, may nananawagan na talagang yung mga korap ay ikulong, may nananawagan na talagang magkaroon ng, kasi nakikita nila, no, na yung mga ginagawang investigasyon sa ICI at saka siyempre doon sa Blue Ribbon, talagang nakikita lang may pagkakiling na may mga iniwasang tao, may hindi tamang investigation. Kaya to be honest, Attorney Ferdy, iba-iba yung pananaw ng mga tao dito, pero ang bottom line naman, Opo. talagang yung galit ng ating mga mamayan. Ito siguro sa lahat naman kahit na anong politika mo, ano paniniwala mo, na talagang dapat may makulong at dapat yung dapat makulong ay sikasuhin ng gobyerno. Kung talagang umabot kahit saan to, pabayaan po natin dahil yun naman ang importante. Hindi dapat maulit yung ganito at hindi dapat yung sistematikong pagnanakaw na nakita natin. Oo. Kung paano ang naging sindikato na yung gobyerno mismo. Iyon, opo. Ngayon, may mga nagtatanong din po, sino-sino po bang pwedeng lumahok dyan? Pwede bang ang isang mamamayan na wala namang kinabibilangang organisasyon o grupo o partido ay maaari po ba silang pumunta na lamang doon at makiisa dito sa paglabas ng saloobin ng taong bayan na galit sa nangyayaring mga anomalya dito sa ating gobyerno, o kailangang magrehistro pa o kailangang makipag-ugnayan pa sa ibang grupo? Ano po bang patakaran nitong pagkilos na ito? Wala na po, Tony. Basta po kayo naniniwala na dapat kailangan talaga may pagbabago, may dapat makulong. Welcome po ang lahat. Yun. Alam ko ho, naintindihan ko, iba't iba yung paniniwala ng politika ng iba. Yung iba sinasabi, ayaw namin na mag-resign si BBM dahil hindi namin gusto si Inday. Gusto namin pareho sila mag-resign. Gusto namin may makulong lang. Wala naman sinasabi resign. Kahit ano pong paniniwala nyo, welcome kayo dahil kailangan natin ilabas yung ating saloobin na itong lipunan natin, itong gobyerno natin, may problema tayo. At kailangan po natin itulak na talagang dapat makulong ang makulong. Kung kailangan magbabago ng administrasyon, kung ito man ang resulta, wala ko tayong magagawa. Pero eto, Attorney, hindi nila kailangan pang kung saan pa magpunta, no, Juby, o magparehistro. Opo. Basta makiisa tayo, magkaisa tayo dahil sa pagbabago, dahil dito sa problema ng korupsyon. Opo, Secretary, paki-anunsyo nga po kung anong exact place doon po sa EDSA kung saan pwedeng magtungo yung nais na makiisa dito sa pagpapakita ng puot ng ating mga mamamayan. Attorney Ferdy, Juby, ang mga kababayan po natin, nanyan po namin kayo, dyan po kami sa People Power Monument. Kung kayo man po ay napapabilang sa grupo, wala namang problema, pero welcome po lahat, pumunta lang po kayo dyan. Gagawin po namin ito ng 16, 17 at 18. Anong oras po ang uwian umpisa, Attorney Secretary? Anong oras po ang umpisa? Oras. Ang oras po, inaayos natin ang oras doon, Attorney, pero sa hapon po tayo ng linggo magsisimula. Ayun. More or less. Hapon. Oo. Tapos, i-announce po natin to ng formal. Humingi po kami ng tulong din po sa inyo, Attorney Ferdy and Judy, Opo. kung pwede Opo. yung naming may announce sa inyong programa, yung eksaktong oras natin, kasi baka po maglakad pa tayo magmula sa Santolan, papunta dito sa People Power Monument. Samahan niyo po kami sa ating mga kababayan. Hindi po to laban ng kung sino, hindi po to politika,
kundi po pagkakaisa po natin para dito sa nakikita natin problema ng korupsyon ng ating bansa. Oh, may Opo. katanungan ka ba, Ma'am Yeah. Juby? Sir Mike, gusto ko lang po sanang makiusap din sa inyong panawagan na sana po walang magugulong tao na sumali. Kasi po ang kagustuhan po ng ating pamamahala ay maging tahimik at maayos po ang proseso ng mga gagawin pong pagpapahayag ng mga damdamin. Hindi po kaguluhan ng kagaya nangyari ng ibang mga rally na nagdaan. Masakit po yon na ginagamit yung mga tao sa hindi tamang paraan. Di ho ba? Yes, alam mo, Juby, yun ang nangyari niyan. May konti akong informasyon pero hindi naman talaga Opo. sigurado, pero sinasabi nga nila ipinlant na talaga yung mga taong yan para manggulo, para i-discredit yung mga rallyista. Yun nga po. Kaya kami, nagwa-warning na po kami kung sino man magsasabotay ng rally. Dahil sigurado ako, Attorney Ferdy at Opo. Juby, doon sa halay natin, walang ganyan. Opo. May wala po, wala. Yun nga Oo, po ang maliit. pakiusap ko. Oo. Kasi Oh, nung- mga planted yun, bago kami ituturo. Pambihira naman. Ito ba naman Oo pagbubukan nga. ito eh? Oo, di ba? Oo, magkagaroon ng kaguluhan eh. Hindi. I'm a lover, not a fighter. Pasensya na kay attorney minsan ko lang sinabi na ang sasali lang po ay yung mga totoong tao. Kasi ang At saka, tao... Juby, Ha? Sir Mike? Ha? Warning na rin sa kanila kasi sigurado ako, kahit sabihin natin magmanggulo, baka may iplanta. Warning na rin po, nakahanda po kami sa mga manggugulo. Yun. Oh, May thank you, security, thank you, may thank you security. very much. Huwag silang mangamba na Opo. magkakagulo. We have contingency plans. Tama Yan. po ba, Secretary? Yes, Attorney Ferdy, Thank you, talagang thank you. may mga grupo tayong nakahanda dyan dahil alam naman natin napaplantahan din tayo ng mga gustong manggulo at sirain yung ating adikain at gusto nating mapayapa na rally. Kaya doon sa mga sasali na gustong manggulo, Thank you wag for na nyo kayong sumama sa amin. At yung mga ipaplanta para sirain po kami, nakahanda na rin po Oo, tayo. silang masisira. Sila masisira. Anyway, bago po matapos ang ating panayam, Secretary, panawagan po ninyo sa mga dudulog doon sa mass action sa 16, 17, and 18 at sa ating mga kababayan na rin. Opo, sa lahat po ng ating mga babayan, kayo po ay sumama po sa amin. Meron po kami sa November 16, 17, 18 sa People Power Monument. Andiyan po kami. Mayroon din po pagkakaisa na gagawin sa Quirino Grandstand. Maaari din po kayo magtungo doon at makiisa. Ito po ang ating panawagan na ito pong korupsyon ay ating ihinto at ikulong. Ang mga dapat ikulong sa pagnanakaw, tama na, sobra na, wakasan na. Yan. Salamat po. Thank you. Sabi nga nila, Secretary Mike, ikulong, long. Ang mga mandarambong, bong. Ano ba yan, no? May echo si attorney. Eko, ikulong, long. Ang mga mandarambong, bong. Okay. Ayan na. Thank you very Ayos. much. Maraming Thank you salamat so po. much Isang po. karangalan. Maraming salamat. Opo. Salamat po, Sir Mabuhay Mike. Diyos mabalos at mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Oh, yeah. Yan po ang tinig ni former Congressman